Tukol sa pagkasuspinde ng dalawang sangguniang kabataan chairman ng Makati City. Una po dito ay si Natalia Georgina M. Tupas, SK Chair, Barangay Dasmariñas Village, Makati. Noong ika-9 na Oktubre 2025, si Ms. Racasa, matagal ng supplier ng barangay, siya may-ari ng JM VC Catering and Services, ay nilapitan ng Bids and Awards Committee representative at ng punong barangay ng Dasmariñas Village. Si Ms. Racasa ay sinabi na si SK Tupas ay humingi ng SOP kickback para sa kanilang Halloween party sa halagang 20% ng proyekto. Para masigurado, yung back rep ay tinanong si Ms. Racasa to send a Viber message to Tupas to confirm her request for SOP. Sa response sa Viber ay kinonfirm ni Tupas na hinihingi niya yung ganong halaga. Para rin isigurado pa, ang back rep ay hiningi na si Mr. Racasa ay itawag si SK Chairman Tupas sa harap nila. Sa kanilang kagulatan, kinumpirma ni SK Tupas na hiningi niya ang kickback. Sinasabi niya, yan ang standardized sa aming council. After some negotiation, pumayag si Tupas ng SOP ay 70,000 pesos na lamang. Sa isa pang pangyayari, noong October 16, 2025, ang admin head ng barangay ay hiningi kay Tupas na magbigay ng SK resolution tungkol sa discrepancy in fund transfer. Pero sinabi ni Tupas na ang SK secretary ay hindi pwedeng pumirma dahil wala siya sa bayan. Pero sabi ni Tupas, ipapapirma niya na lang ang kapatid ng SK Secretary para in her behalf para matuloy ang resolution. Binigay nga ang resolution with a forged signature. The BAC of Dasmariñas filed against respondent Tupas a case for dishonesty, misconduct, and commission of offense involving moral turpitude before the SB of Makati. Tupas questioned the admissibility of evidence against her and denied wrongdoing. Kahit sa text, kahit sa tawag ay nakita ang lahat ng ebidensya. Nagkaroon ng hearing at binigyan siya ng penalty ng 6 months ng sanggunian ng Makati. Ayon sa aming field office, si SK Tupas ay nag-resign na noong March 8, pero wala pang notice si Mayor Binay na kanyang acceptance ng resignation. Ang recommendation ng DILG, SK Chair Tupas will be charged criminally with direct bribery and violation of RA 3019 for demanding payment of an SOP kickback. She will be charged with falsification of public documents for falsifying the signature of their SK Secretary and the subject resolution. The case will be filed with the Office of the Ombudsman. Ang pangalawang kaso ay tungkol sa SK Chair ng Barangay Magallanes Village, Makati. Ukol sa kay SK Chair Cecilia Luis P. Yabut. Noong ika-10 na Oktubre 2025, nagkaroon ng meeting ng Barangay Bids and Awards Committee at Technical Working Group kasama si Yabut. Ito'y naman ay ukol na naman sa Halloween project ng barangay. Habang sila'y nagkita, ang isang kagawad, si Ethan San, ay nasa Canada para sa isang biyahe. Pero nung October 14, yung mga dokumento na kailangan ay binigay at nakapirma na si Kagawad Sun. Ang barangay inimbestiga ang bagay at nakita na ang mga signatures ay pineke.
A complaint was filed by the Punong Barangay Magallanes against Yabut before the Sangguniang Pangsusod Makati. Inamin ni Yabut na si Kagawad San ay hindi pumirma ng dokumento, pero sinabi niya na meron namang kanyang pahayag kaya na-approve yung signature. Sinabi niya rin na ito ay SOP, na kahit wala doon, pwede pirmahan. Ang SP ng Makati ay nakita na si Yabut ay guilty of misconduct dahil forgery ang ginawa sa kanilang mga dokumento. Nakita rin na maliban kay Sun, meron pang 2 signature na mga kagawad na siya'y forged din. Ang SP ng Makati ay naglagay ng suspension ng 3 buwan labang kay Yabut, adopted April 6, 2026. Ang rekomendasyon ng DILG, ang SK Chair Yabut kasama ang SK Treasurer Mapoy will be charged criminally with falsification of public documents for falsifying the purchase request and SK resolution. The case will be filed with the Office of the Ombudsman. So nakikita nyo na sa aming pagsusuri na ang corruption ay umabot na sa SK hanggang sa pinakamayaman na mga barangay. Wala po kaming sinisino kung maliit na barangay yan o maliit na mayaman na barangay, kung mahirap man ng SK chairman o mayaman man ng SK chairman, hindi kami namimili. Ito ay clear display of corruption at the smallest unit of the DILG. Hindi namin papalagpasin to para maging ehemplo na matuto naman ng SK na bata pa lang ay tumupod na sila sa kanilang katungkulan at wag nang gamitin ang kanilang katungkulan para magpayaman. Ang nakakainis dito, mayaman na ang mga to, gusto pa magpayaman gamit ang pera ng gobyerno sa kamurang panahon na kanila dito. So, gagawin namin na lahat para ma-forward to sa Ombudsman. Tutulong kami sa investigasyon at eventually kung mahanap na sila ay may probable cause ay idadalhin sa Sandigan Bayan for criminal prosecution. Questions?